what's up mga amigo? Good evening sa inyo. Nandito ako ngayon sa Commonwealth. Ayan, tapat ng Diliman Doctors Hospital, no? Ngayon kasi mga amigo, panggabi yung duty ko, 9 to 6 AM. Yan nga, nais kong ipaalam sa inyo lahat na itong Yamaha Sniper 155 ko is 2 years and 3 months na. Alright! Woo! Ipapakita ko lang sa inyo mga amigo yung kung ano yung itsura niya kapag gabi, like tulad nito ng digital panel natin na napakaganda tignan tuwing gabi, no? Ito yung isa sa nagustuhan ko sa Sniper, no? Kapag bumabiyahe ako ng gabi, papasok ng trabaho and pauwi man, no, galing sa trabaho, ito yung isa sa features na na-amaze ako, no, sa motor na to. And makikita nyo naman, napaka-cute niya tignan, napaka-elegante din, no? Hindi lang yan, pagdating sa mga lights niya rin sa harap, yung headlight niya. So kung makikita nyo mga amigo, no, tulad nga nasabi ng iba, no, para siyang panike yung mukha niya paggabi, no? Napaka-angas ng tignan, no? 2 years and 2 months, yung lights niya, lahat, goods na goods pa rin. Walang senyales na mapupunde. So i-check na rin natin mga amigo yung hazard light niya. Mga amigo, yung mukha niya, hazard light siya sa gabi. Yan, napaka-cute niya. Kanya, pakita ko lang naman sa inyo ngayong gabi, no, bago ako pumasok ng work, yung mga about sa lights niya. Odometer na rin siya. Yan. Ang odometer ng motor ko after 2 years and 3 months mga amigo, ito na siya, 32,297. Alright! Sa loob ng 2 years and 3 months, yun pala yung tinakbo ng motor ko. Ang laki ng pakinabang ko sa motor ko na to, sa dream bike ko na to. And ayun nga, mag-change oil na rin siguro ako next day kasi 830 na siya. Sa 1,000 to 1,500 lang ako tuwing nag-change oil ako. Yun lang yung limit niya para sa akin lang mga amigo, no? Kasi hindi ko siya sinasagad hanggang 2,000. Gas consumption niya 52.0 km per liter. Sobrang tipid niya talaga. Ang laking tulong niya sa work ko ngayon, no? Siyempre mga amigo, i-check na rin natin yung kanyang battery. Alright, battery ng motor, ayan, 13.9, no? Maabot siya ng 14. Ayan, yan yung standard niya ng battery natin. Ibig sabihin, healthy pa rin siya. After 2 years and 3 months, ang pakatibay talaga ng battery niya. Stock pa rin to mga amigo, no? Solid na solid, grabe. Kudos talaga sa Yamaha, no? Speaking of battery, kailangan talaga siyang ma-maintain mga amigo. Tulad nito, bumili ako ng panibagong, ayan, isa ko kasing ayun nga, USB port charger binili ay sira na, kaya bumili ako ng panibago, which is ito nga yung Essager, no? Ewan ko kung tama yung word ko, kung tama yung pronunciation ko, Essager siya. And marami pang ibang accessories sila ng motor na pwedeng mabilhan doon. Ang ganda niya rin tignan, no, sa gabi mga amigo. Kaya ayan, binili ko siya. Nasa halagang 300 something yata to. Kaya ayun, pwede na rin siya sa pang iPhone and Android, no? Amigo, kailangan ko nang bumaba kasi rest up pa yung yung restaurant na pinatarabuhan ko. Time check 8:32 mga amigo, at i-update ko na lang kayo sa pag-out ko na lang siguro mamaya yung about sa remote niya at sa ibang parts pa na hindi ko pinalitan sa motor na to. Pero mabilis na rin naman tong biyahe ko, no? Papunta west up kasi hindi naman gano'ng ka-traffic kapag pababa galing ka ng Caloocan. At ganitong oras, maluwag na yung traffic dito sa Commonwealth. Unlike pagka-morning, no? Pagka-pang-umaga kasi ako, grabe, napaka-traffic dito sa Tabanisora. Ayun mga amigo, update na lang mamaya pagka-out ko. Alright! Sheesh! So yun nga mga amigo, no? Kaka-out ko lang. So ito na nga, ipagpapatuloy ko na mga amigo yung sa inyo kung anong status ng aking Yamaha Sniper 155 after 2 years and 3 months. So first mga amigo, syempre yung remote niya, tulad nga ng sabi ko sa inyo kagabi, healthy pa rin yung battery ng ng motor na to. And at the same time, yung battery na rin sa remote. So try natin in 1, 2, 3. Alright. So kung nakita nyo naman mga amigo, no, na responsive pa rin talaga siya and
parehas lang din siya nung mga nakaraang nireview natin kung saan yung battery, yung remote is ayun, accurate pa rin talaga. So tatry ulit natin siya in 1, 2, 3. O diba, kung makapansin yung mga amigo, no? 2 years and 3 months, grabe. Masasabi ko talagang pag Yamaha, kaya sinabing kaya pag sinabi talagang Yamaha, quality, durability, lahat na mga amigo, kung marunong ka lang ding mag-alaga, patapat lang din yan kung kaskasero ka or what, no, na hindi ka marunong mag timpla or mag-alaga ng motor. Yun yung sinasabi nga ng iba mga amigo, na wala naman sa brand yan, sa owner talaga yan or sa user, no? Magtatagal at magtatagal ang motor kung marunong ka lang din magpahalaga sa bagay na meron sa'yo, no? Mga amigo, wala pa rin nabago, no? Katulad pa rin siya nung nakarang review natin, no, na 2 years and 2 months siya. Ganun pa rin, wala pa rin naman ako nadagdag na anumang accessories. Ay, yung nga pala, yung tawag dito, brake pad, ayan, both rear and front, yan, pinalit. Bendex din yung pinalit dyan, parehas lang din sila. Hindi silang pinalitan nung nakarang araw lang, no? Kasi ayan nga, may nakita ko na yung parang kinakain na nung brake pad na RS8 yung disc ng or yung rotor disc na itong Sniper 1.2. Stock pa rin to mga amigo yung rotor disc natin, and brake caliper, yan, parehasan din na stock, wala akong dinagdag dyan at binago. Yung front caliper nya, goods na goods pa rin yan, dual piston. And nga pala mga amigo, no, nagtanong din kasi nung nakaraan, nakita ko sa sa comment section ko na di ko alam kung saan video yan no. Nagtanong siya kung totoo nga ba na may parating na ABS at version 2 na itong 155 ni Sniper 1 ng Sniper. Yes mga amigo, totoo po yun, legit po siya na may parating na na version 2 nitong Sniper 155. So talakayin natin yan sa susunod nating vlog, no, at share ko na rin sa inyo yung about sa mga features na kung ano ba mga nabago, no. Pero balik muna tayo sa topic natin dito mga amigo, no. After 2 years and 3 months, yung gulong niya stock pa rin to, no, 90-80 yung front, 20-70 yung rear niya. Yes lang din yan amigo na stock. Grabe, no, 2 years and 3 months, grabe, napaka solid talaga, wala akong masabi, solid. Tibay nung IRC na tires, kung kung hindi naman talaga siya pang araw-araw or kumbaga pang service lang din tulad nito sa akin sa trabaho, goods na goods talaga, no. Hindi siya mabilis mapudpod, makunat siya kumbaga. Sa 2 years and 3 months, grabe, napakinabangan ko siya. Pakita ko naman sa inyo about sa mga lights nung kagabi, diba, bago ako mag-in. Yun nga, mga lights niya working pa rin siya, goods na goods pa rin. Yun, ito pa lang naman yung mga nabago sa akin. Throttle cable, RCB at RCB, handle grip. Siya kailangan palitan talaga kung hindi lang masisira yung throttle cable na stock, naman ako magpapalit. Na rin sa side mirror, kasi yung side mirror ko noon mga amigo, nasemp lang ako dahil sa aso, katangahan ko na rin, diba? Kaya nagpalit ako ng side mirror na ganito, tulad nito, maporma na rin siya, and allowed naman siya ng LTO, hindi naman siya hinuhuli, basta malaki yung size and clear yung lens niya. Yan, compartment niya, tingnan natin mga amigo. After 2 years and 3 months, yan, malinis pa rin siya, goods na goods pa din tignan. Hindi na pala ako naglalagay dito ng papel mga amigo, mo, kasi pagkakaalam ko, may nagsabi din kasi sa atin, no, na pag meron mga nakalagay dito, no, na pinapatong natin, parang kinakapos na kasi may naka-block siya na kung ano mang papers or ayan, mga basahan, no. Kaya ayan, tinanggal ko na. And kadena, ayan mga amigo, kadena natin. Ano pa rin yan, yan pa rin yung binili natin na 1448 RK. Ayan, baka matamaan kasi ako dito sa gilid, nailang ako, center stand ko na lang. Ayan, sa kadena mga amigo, yan pa rin yung RK natin. Mag-iilang taon na rin to mga amigo, no. I think na rin to, 1 year and 8 months, tama ba? Hindi ko alam, kung hindi ako sure, no, pero yun yung pagkakaalam ko. Para sa akin hindi maganda yung stock ng
Sniper 155 na kadena. Goods na goods pa rin naman after ilang taon, tsaka buwan na rin. And sa mga ano niya, kala ko may ano. Sa, ayan, itong cover, mga fairings natin, ayan. Ito may mga gas-gas pa rin siya mga amigo. Yun na yung ano, yung dati pinakita ko sa inyo, no? Kaya yung mga gas-gas dyan. Normal lang yan, nag-fade na rin. Hindi naman siya big deal para sa akin kasi normal lang siya. Inuupuan natin ginagamit natin. Tsaka itong seat natin, di ba? Cover. Goods na goods pa rin. Parang ano, ang tagal din lumuma na ito, no? Bagong-bago pa rin talaga siya tignan. Tignan nyo naman mga amigo, di ba? Baba, yung shock, yun, rear shock ng mga amigo. Ito yung ano ko sa inyo ngayon, yung i-share ko sa inyo. Sa rear shock niya parang ano, parang may something na ako nararamdaman na uga. What I mean is matigas na siya. Parang wala na yung performance na dati na kasi na parang mabounce siya, no? Kahit malubak pa yan or bigla ang malubak ako, hindi siya ganun katagtag Ngayon, pagka nalubak ako, tulad ng ganyang hams lang dyan ramdam mo yung tagtag. Mararamdaman mo sa likod na parang yung performance ng rear shock natin parang hindi na siya tulad ng dati. At yun talaga yung hindi na talaga siya tulad ng dati. Kaya tinanggal ko pala mga amigo yung box natin, no? Yung rason, kaya isa rin sa rason yung bakit tinanggal ko muna yung box pansamantala para malaman ko kung bakit ganun, parang yung shock niya kung saan nanggagaling, kung talagang palitin na siya. Pero para sa akin hindi naman siya totally talaga na ganun na parang kailangan ko ng palitan, no? Kaya ko pa naman siyang gamitin ng medyo matagal-tagal na panahon. Yun nga lang, tiis-tiis lang din sa or dahan-dahan lang ako sa mga matagtag na na daan, yung may mga lubak-lubak na daan. Pag lubak talaga natatamaan yung ko, mukha ko. Wait. So dito naman sa kilis knob niya, and kilis knob mga amigo. Grabe, no? Sabi kasi ang dami nagsasabi ng mga disusi noon, no? Binabash nila tong keyless kaysa ganito, ganyan. Mas maganda daw yung disusi kasi kumbaga walang problema, hindi sakit sa ulo. Pero ito yung patunay mga amigo, no? Kung marunong ka lang talaga mag-alaga, no? Kung yun nga, depende na lang din talaga sa user, no? Bakit sa akin, di ba? 2 years and 3 months. Goods na goods yung remote, battery na remote, and yung keyless natin na knob, di ba? All works pa rin siya, goods na goods pa rin. Hindi naman kasi basehan dyan kung ano yung tawag dito, kung ano nakasanayan natin. At yun nga, tulad nga nasabi ko sa inyo, iwasan na lang natin yung pagbabash kasi isa lang din naman yung nation to kumbaga Sniper 155, both keyless or hindi man disusi man siya, dapat supportahan na lang din natin yung isa't isa. Kaya ko lang din yung coolant mga amigo. Hindi ko kasi makita ngayon kung ilan na lang yung ng coolant, pero parang nasa medium na siya, no? Nasa medium. Hindi, nasa pa lang, bago pa siya mag medium yung coolant ko. Medyo matagal-tagal ko pa ulit na lagyan. Isang beses pa lang ako nag-refill dito mga amigo, no? Isang beses ko pa lang nilagyan yan ng coolant, or dinagdagan ng coolant. At buksan na natin mga amigo yung engine para sound check natin. 2 years and 3 months, no? After 2 years and 3 months mga amigo, sound check natin yung makina niya. Alright. Wala akong binago mga amigo, walang nilagyan or hindi man pinalitan yung ECU or what, no, na meron sa stock. Hindi ko pinalitan yan, stock, all stock pa rin yan. Kung anong tunog niya mga amigo nung bago pa lang siya, ganun pa rin siya hanggang ngayon. Alright. Diba? Smooth na smooth pa rin siya. About sa overheating issue mga amigo, no? Hindi ko na siya na-experience, no? First, tulad nga sinabi ko sa inyo, mararamdaman niyo lang yan mga bandang 2 to 4 months, no? Napagamit nyo. After nun, pag palit na kayo ng coolant, nakailang palit na kayo ng langis, pangatlong palit na langis siguro, hindi nyo na mararanasan yung overheating. And sa akin, hindi ko naman siya naranasan talaga totally. Hindi naman lumabas dito yung temperature indicator, no? Hindi nag-blink, no? Never kong na-experience yan mga amigo.
So ayun mga amigo, pagdating naman sa front shock niya, medyo mayroon na ring alog, senyales na papalitin siya o kailangan i-repack. Kasi hindi naman sa totally palitin, no? Parang yung langis niya nabawasan. Kumbaga sa sobrang dami na ring lubak, no? Yung rebound ng shock sa harap medyo sobrang sobrang parang nabawasan, no? Kailangan nalagyan siguro ng oil. Sa 2 years and 3 months na Sniper 155 ko, yung performance wala pa rin. Hindi pa rin niya ako binibitin sa mga top-order case. At yun, nakakatawa pa rin. Kung i-compare ko siya ng brand niya siya, parang konting hataw lang naman, parang may something na nawala, pero hindi naman siya totally na ganun ka-big deal. Gusto ko lang din i-shoutout sa mga kabats ko dyan na kasabay bumili na itong Sniper 155 ko na R version din, tapos parehas ng kulay, no? Not light brown din yung kulay. Shoutout sa inyo mga amigo. Ayaw tadaanin. I'm digging through the glove box. I thought I had a map in here. The driver's door doesn't lock. I bought the car my junior year. There's candy in my backpack, and you can pick our soundtrack. We're heading for the East Coast tonight, so pack your bags and hold on tight, 'cause we're taking off. Pack map here, track is in, pack map here, in track.